Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin tuluyang naapula ang sunog sa isang mall sa Baclaran na nagsimula kaninang alas 5:30 ng madaling araw. Sa laki ng apoy at tindi ng usok, kinailangan pang gumamit ng helicopter para buhusan ng tubig ang apoy. At live mula sa Baclaran, saksi si Rafi Sima. Rafi. Arnold, Vicky, mahigit 8 oras na matapos sa deklarang fire under control, pabalik-balik pa rin ang mga bumbero dito sa Baclaran. Pilit na pinapatay ang apoy o natitirang apoy dito sa Galleria Baclaran Mall. Pasado alas 3 ng hapon pa kanina idineklarang fire under control ang sunog sa Galleria Baclaran Mall, pero tuloy pa rin ang paglagablab ng apoy sa 3 palapag na gusali. Hindi naman basta-basta napapatay yan eh. Lalo na hindi napapasok sa itaas. Sa ganyang klaseng sitwasyon, hanggang bukas pa yan. Alas 5:30 pa ng madaling araw nagsimula ang sunog sa Pasilyo 2 ng mall. Unay makapal na usok na muntik pang ikinaipit ng mga gwardya ng establishmento. Pagdating namin, kasi sirado yung mga stall pa eh. After 30 minutes, bigla na lang may umapoy. Kaya nag-rescue kami agad. Tumawag kami sa lahat. At sinulungan namin. Tapos muntik na trap kami sa loob. Dahil marami sa mga nasa gusali ay mga damit at plastic na ibinibenta, mabilis na kumalat ang apoy. Kanya-kanyang salbatuloy ang mga tindero ng kanilang mga paninda. Reklamo naman ng mga bumbero, nagpabagal sa kanilang responde ang mga usiserong humaharang sa kalsada. Kaya tumagal yung sunog dahil na lang sa yung mga stock nila, yung mga laman ng building siguro, mga ano yan, mga RCW, mga sapatos, mga chinelas na rubber. Kaya medyo bumabalik yung apoy. At saka dahil na rin sa pabugso-bugsong dating ng hangin. Umabot sa Task Force Echo ang alarma sa sunog. Maging Philippine Air Force sumama na sa operasyon gamit ang kanilang helicopter-mounted water bucket container. Ang katabing LRT Baclaran Station napilitang magsara sa kapal ng usok mula sa sunog. Panay naman ang buhos ng kanilang mga tauhan sa gilid ng elevated tracks para iwasang madamay ang tracks ng LRT. Bagamat kasagsagan ng operasyon, ang mga kabataan hindi alintana ang init ng apoy at nangunguha pa ng mga bakal na pwedeng ibenta. Delikado sa kanila yan, kaya nga kanina pa namin sila pinaalis. Ang problema, talagang matitigas ang ulo ng mga bystanders natin dito. Sa mga oras na ito ay bukas pa rin itong mga tindahan na nasa paligid ng nasusunog na mall. Samantalang nangako naman ang mga BFP na bumbero at ang mga fire volunteers na hindi sila aalis hanggat hindi na pula ang natitirang apoy dito nga sa mall kahit na abutin pa hanggang bukas. Dahil dito posibleng ito na raw ang pinakamahabang firefighting operation na kanilang naranasan. Mula dito sa Baclaran, ako si Rafi Timang, inyong saksi.